Good news mga kaibigan. So ito na po ang update tungkol sa ipinaglalaban nating kaso laban sa New Sitaw Corporation. Ayan, bago po sa update mga kaibigan ay talakayin muna natin yung mga kaganapan kaugnay po sa online gaming. Ayan, so mga kaibigan, alam nyo ba na mayroong panukala itong si Win Gatchalian sa 20th Congress. Isusulong daw niya di umano yung pagtaas daw po no ng top up sa mga online games, no, sa halip po na papiso-piso, 10 piso ganyan, ay gagawin pong 5,000 po yung minimum na top up, 'di ba mga kaibigan? 5,000 daw po yung minimum na top up at 10,000 yung minimum bet. Ibig sabihin, bawat taya mo 10,000 bawat taya. So, 'di ba? Medyo hindi tama, parang hindi yata tugma at hindi yata naaayon ito. This is for me, no? For me, this is not acceptable. So, kung inyong napanood yung sikat na vlogger, no, yung napakayamang vlogger na si Von Ordoña, meron po siyang ipinapagawang mansyon at binayaran po niya yung engineer na siya pong gagawa nung building, nung mansion na pinapatayo niya. And to his surprise, mga kaibigan, naglaho na parang bula, na para bang pinagsakluban ng langit at lupa itong pamilya ni Von Ordoña. Kasi ba naman, bayad yung pinapagawa niyang mansion. And then nagulat na lamang po siya nang binisita po niya yung lugar kung saan itatayo yung mansion ay wala pong naitayo. So ibig sabihin, yung pera na ibinayad sa engineer ay naubos. At ang malupit nito mga kaibigan, nagastos po yung pera sa laro, sa online games. So pinang-scatter siguro nung engineer, no? Pinanglaro po niya. Online games po ang dahilan kung bakit naubos ng engineer yung pera na ibinayad ni Von Ordoña. So ano po yung pinupunto natin dito mga kaibigan? Taasan mo man ang bet, 'di ba? Taasan mo man ang bet, hindi ito makatutulong upang mabawasan po yung mga sugarol. Hindi po ito makakatulong. Bagkus ito po ay magiging mitsa ng mas malalim at mas malalim at mas mabigat na krimen. Ang isang sugarol maaaring makagawa ng mga krimen at hindi tama. Maaaring maging dahilan ito para sila po ay mang-hold up, para sila po ay kumidnap, para sila po ay magnakaw, para lamang makapaglaro ng scatter. So, I am not agreeing with the ipinapanukala at isusulong daw ni Win Gatchalian ngayong 20th Congress. So, mga kaibigan, mag-ingay po tayo, tulungan po natin si Senator Win Gatchalian na baguhin po yung kanyang guidelines. So ito po yung aking suggestion mga kaibigan, no? Sa mga magre-register sa mga online gamings ay kailangang merong mga requirements, no, na dapat masatisfy. So una, kung single yung mga manlalaro, kung single po kayo, at mayroong trabaho. Okay? Kung single, dapat po ang pera ninyo o ang sahod ninyo buwan-buwan ay 45,000 and wala po dapat kayong dependent. Pangalawa, kung kayo naman ay mayroong pamilya, no, meron po kayong trabaho, meron po kayong pamilya, ay okay naman po na magsugal kayo, pero dapat yung inyong sahod ay 80,000 pataas. Oo, 80,000 pataas ang inyong sahod monthly. So, ito pa po yung mga requirements na naisip ko. Para mangyari ito, para mapatunayan po, para masiguro po na merong sapat na kakayahan yung manlalaro, dapat mag-submit po ng NBI clearance, proof of income. Ayan, proof of income. Certificate of employment. Ayan. So, kailangan po ng certificate of employment. At ito pa, dapat 6 months po na bank statement. 6 months bank statement.
Siyempre, home ownership. Yan, dapat sarili po ninyo yung bahay. Hindi lamang po kayo nangungupahan. So, bakit po kinakailangan ng NBI clearance? Para malaman po kung yung manunugal o yung gustong magsugal ay malinis at wala pong bad records. Pangalawa, proof of income. Dapat meron pong maipakita ito na merong trabaho talaga o merong pinagkukuhanan ng pera. Certificate of Employment, ayan, matik na po yan. Dapat nakalagay doon kung magkano ang sahod ng isang manlalaro. At syempre, merong 6 months bank statement. So, maaari kasing baka maubos yung pera. So, dapat meron kang ipakitang bangko. 'Di ba? So, syempre, dapat yung bahay na tinitirhan mo ay sa iyo, hindi po nangungupahan. So, yan lamang po yung ating suggestion. Agree ba kayo sa aking suggestion, mga kaibigan? So, sa ganyang bagay, ay maiiwasan po talaga yung mga magsusugal at hindi po talaga sila makakapag-rehistro. Okay, mga kaibigan, pag-usapan na natin. Itong si Senator Riza Hontiveros ay naaalarma ngayon dahil sa paglabas ni alias Rene. So, si alias Rene, ang kanyang inimbitahang witness o testigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at syempre kay Vice President Sara Duterte. So, medyo mabigat po itong pahayag ni alias Rene dahil binayaran po siya ni Riza Hontiveros daw ng 1 million pesos para lamang magsalita ng mga bagay na kung saan ay ikasisira ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Ikasisira din po dapat ni Duterte at ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ito lang po, no, ang sabi po ni Senator Riza Hontiveros, meron po siyang mga pruweba, meron siyang mga ebidensya. Ibig sabihin, meron daw siyang mga emails, no, na yung email daw na yon ay galing kay alias Rene na humihingi po ng tulong. Okay? Humihingi po ng tulong. Ito po ang challenge ko sa inyo, Senator Riza Hontiveros. For how many times nagpunta po ako sa Senate of the Philippines? Nagpunta po ako doon para magreklamo tungkol sa na-scam po ng New Sitaw Corporation. Ang New Sitaw Corporation po ay isang e-commerce platform, no? Isa po itong dropshipping business na kung saan ay kumikita ang maraming mga registered sellers sa pamamagitan po ng fulfill ng mga orders ng mga customers. Okay? So, sa madaling salita, mga kaibigan, ito po ay isang negosyo na umusbong po at nag-umpisa noong October 2, 2023. Okay, nairehistro po ito sa Securities and Exchange Commission noong October 2, 2022. If I were not mistaken, 2022 or 2023. I think 2022. Something like that. Nalimutan ko na halos. So, panahon na po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Okay, panahon na po ito ni President Marcos Jr. So, ilang beses po akong nagpunta sa inyong opisina, nakausap ko po yung lalaki na isa sa mga staff po ninyo na naka-wheelchair pa po ako nang pumunta ako sa inyong opisina. Nakausap ko po yung lalaki na nagsabi po na i-inform daw ako. Okay? So, bukod po sa personal na pagbisita sa Senate of the Philippines, nag-send din po ako sa inyo ng email. At kinonfirm po yan ng inyong staff. No? Hindi lamang po ako ang nagpunta, marami po kami sa Senate. So, inireklamo po namin ang New Sitaw Corporation dahil halos 50 na mga sellers po, no? 50,000 sellers po ang na-scam po ng New Sitaw Corporation. So, to cut the story, nasa abot po ng 18 billion pesos ang perang na-scam, ang perang nawala sa aming mga seller. Nakapagtataka na yung isang tao na humihingi ng tulong sa inyo ay nabasa ninyo yung email niya. Nabasa ninyo yung email niya at inimbitahan ninyo sa Senado. Samantalang ako po
kasama ng aking mga kasama, nagpunta pa mismo sa iyong opisina pero hindi mo man lamang napansin yung aking email. So ano po yung dahilan? Dahil yung reklamo ba namin ay hindi ninyo mapapakinabangan, hindi ninyo magagamit para sa inyong personal na political ambition? Hindi ba kayo makikinabang doon sa aming kahilingan na tulungan kaming mga Pilipinong na-scam ng New Sitaw Corporation? Kaya inignore ninyo yung pagpunta-punta po namin dyan sa Senado? May mga endorsement po na ibinigay si Senator Bato de la Rosa, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Raffy Tulfo. Meron po kaming pinangahawakang endorsement at sinasabi po sa endorsement na tulungan kami panagutin ang mga tao sa likod ng New Sitaw Corporation. Pero hindi ninyo inaksyonan. Ang inaksyonan ninyo ay yung alias Rene. Bakit? Dahil magagamit ninyo si alias Rene para mapabagsak si Pastor Apollo Kibuloy, mapabagsak ang mga Duterte, samantalang kami, hindi ninyo pinakinggan kasi wala kayong mapapakinabangan. Ganyan ba yung tapat na serbisyo, yung maayos na serbisyo, Senator Riza Hontiveros? Kung talagang mayroon kang puso para tumulong sa mga Pilipino, ngayong 20th Congress, aksyonan ninyo yung mga nabiktima ng New Sitaw Corporation.